Ito ang DXDR 981. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alam ba ninyo mga kapatid at mga magulang na lilituhin tayo ng demonyo kung paano natin uunawain ang banal na kasulatan kung Biblia. Alam nating gusto ng Panginoon na magkakaisa tayo, pero ayaw niyang magkakaisa tayo. Natural, gano'n naman ang gusto ng demonyo. Kung ano ang gusto ng Panginoon, siya nasa baliktad, babaliktarin niya. Gusto niyang tayo ding mga tao matulad sa Kanya na nalayo sa Panginoon. Dahil ang mga anghel kasi noon, kaisa lang sila binigyan ng examinasyon ng Panginoon na kapag hindi sila makapasa, gano'n na sila, hindi na sila magbabago. Kaya yung mga anghel na naging demonyo, pinanguluhan ng anghel na naging demonyo na si Lucifer, hindi na sila magbabago. Talagang gano'n na sila. Suwail. Kaya nga, nang ginawa ng Diyos ang tao, hindi niya hinahintulad sa mga anghel na nang nabagsak o nahulog ang mga anghel sa kamay ng Diyos, hindi na sila makabalik. Hindi na sila magbabago. Kaya nga, yung mga anghel na naging demonyo, naging kasapi ni Lucifer, walang record na naging mabuti sila. Hindi na sila nagbabago. Talagang naging demonyo na sila lahat. Pero kakaunti lang sila ikumpara sa mga anghel na nasa panig ng Diyos. Dahil sa nalaman natin, mga 1/3 of the angels lang ang naging demonyo o naging suwail sa kapangyarihan ng Diyos. Pero yung mga anghel na nanatili sa kamay ng Diyos, headed by Saint Michael, sila ay nanatiling nasa Diyos. Yun kasi ang mga anghel, yung mga nahulog, hulog na sila magpakailanman, hindi na sila mabalik sa pagka-mabuting anghel. Kaya nga, nang ginawa ng Diyos ang tao, hindi niya ginawa ang tao katulad sa mga anghel na kapag mahuhulog sa kamay ng Diyos, hindi na makabalik. Ang tao, ginawa ng Diyos, kung magkamali man, mahulog sa kasalanan, pwedeng makabalik, pwedeng magbago. Ito ang kaibahan sa mga anghel na espiritu at sa tao. Dahil ang tao, may chance pa siyang magbago. Kaya nga, tayong mga Kristiyano, kung may nagawa tayong mga kasalanan, may chance pa tayong magbago. Yung mga anghel kasing nahulog sa kamay ng Diyos, naging demonyo na sila magpakailanman. Hindi na sila magbabago. Kaya, salamat sa Panginoon na hindi tayo ginawa niya na katulad sa mga anghel na naging demonyo magpakailanman. Hindi na sila magbabago. So, tayong mga tao, blessed, bulahan, sa Bisaya pa, tayo. Dahil may kakayahan tayong magbago
kung kinakailangang magbabago tayo. Kailangan namang magbago tayo. Okay. Ngayon, mga kapatid at mga magulang, ang pinakamalaking deception o pandaraya na ginawa ng demonyo para tayo mapa sa kaniya, mapahiwalay tayo sa kamay ng Diyos, idayain tayo niya sa pag-iisip. Alam niya kasi na ang mga salita ng Diyos, kung ating susundin yung gusto ng Diyos, mapa sa Diyos tayo. Pero itong demonyo kasi na naging yawa, si Lucifer na naging demonyo, gusto niyang masama din tayo. Gusto niyang, kung nalayo siya sa Diyos, gusto niyang tayo din mapalayo sa Diyos. Kaya gusto niyang dayain tayo sa pag-iisip. Kaya nga, huwag nating kakalimutan ang sinabi ni Isaias na ang tao may iisipin siyang yun ang tama, pero hindi pala, kabaliktaran pala. Ang ibig kong sabihin, dayain tayo sa demonyo sa ating pag-iisip. Yes. Dahil, hindi ba nyo namalayan, hindi ba nyo alam, bakit kaming mga Catholic faith defenders, kaming mga nagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko, nasa isip namin na kaya namin ipinagtanggol ang Katoliko dahil ito ang tunay kasi na relihiyon, tunay na simbahan na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Kaya pinagtanggol namin dahil ito ang alam namin. Pero yung iba naman, yung mga hindi naman Katoliko na hindi naniniwala sa amin, iba naman ang nasa isip nila. At nasa isip nila na sila ang tama at kami ang mali. So para bang naging iba-iba ang bersyon sa alam nating tama. Dahil kaming mga Catholic faith defenders, kaya nga pinagtanggol namin ang pananampalatayang Katoliko dahil nasa isip namin na tama ang Catholic Church. Yung iba naman, yung mga hindi Katoliko, bakit humiwalay sila sa pagiging Katoliko? At naghahayag ng mga salita laban sa paniwalang Katoliko dahil nasa isip din nila na sila ang tama. So para bang naging iba-iba ang bersyon ng katotohanan? Ang tanong, sino ang nagsasabi ng totoo? Now, matandaan natin ang sinabi ni Isaias na pinahiwatig ng Biblia na dayain tayo ng demonyo sa pag-iisip. Na may maisip tayong akala nating tama ang nasa isip natin pero hindi pala. Kabaliktaran pala. Yung itim gawin ng demonyong na parang liwanag o parang puti. Yung puti naman, gagawin niyang itim. Anong ibig sabihin natin? Na yung totoong aral, magawa ng demonyo na sa isipan natin, mali ito. Kaya nga, halimbawa, itong aral ng Katoliko tungkol sa mga larawan at tribulto, na yung mga larawan at tribulto ng mga banal o mga santo, hindi ito Diyos-Diyusan. At biblical ito. At hindi mali na meron tayong mga sacred images o mga larawan at tribulto ng mga banal. Dahil sa pagkaalam nating mga Katoliko, ang ipinagbawal na mga larawan at tribulto, iyon lang mga Diyos-Diyusan. Dahil ang Biblia kasi, nangangaral ng dalawa. Ibig sabihin, yung pinagbawal na Diyos-Diyusan at meron namang hindi ipinagbawal na mayong mga sacred images. Biblical ito. Sa paksang larawan at tribulto, tinalakay natin ito. So, yun. Itong demonyo, baliktarin niya. Yung mga larawan at tribulto na allowed o pinahintulot ng Diyos,
ipaisip ng demonyo sa ating mga isipan na huwag kayong maniwala. Yung mga larawan at ribulto sa Katoliko, Diyos-Diyosan ito. Bawal ito, kaya huwag kayong gagawa nito. Kaya nga, may mga nag-aaral ng Biblia, ginigiba nila yung mga sacred images ng Katoliko dahil nasa isip kasi nila, mali iyon. Diyos-Diyosan daw iyon. Di ba? So, ang ibig nating sabihin, natupad yung hula ni Isaias na darating ang panahon na yung itim gawing puti at yung puti naman gawing itim. Ibig sabihin, yung tama gawing mali at yung mali gawing tama. Ang tanong ngayon, yung inisip bang tama sa isip natin, totoo ba kayang tama ito? Baka mali ito, hindi lang natin alam. Ang ibig nating sabihin, dayain tayo ng demonyo sa pag-iisip kung ano talaga ang tama o totoo. Katulad ko noon, ngunti kong iniwanan ang Katoliko dahil nasa isip ko na nasa mali ang Katoliko. Kaya naisipan ko noon na hiwalayan ko ang simbahang Katoliko dahil mali ang Katoliko. Napaniwala ako sa mga pastor at ministro noon na nasa kamalian ang mga aral Katoliko. Pero nang nalaman ko ang mga sagot paliwanag Katoliko, hindi ko itinuloy ang pag-iwan ko sa Katoliko at damdam kong tinawag ako ng Diyos na manatiling Katoliko at tinawag ako niya na aanib sa mga Katolikong ang apostolate, yung pagdepensa sa mga aral Katoliko. Kaya nga hanggang ngayon, ito pa rin si Veritas, Catholic Faith Defender. Okay. So, yun. Dayain tayo ng demonyo sa ating pag-iisip. Kaya, challenge ko sa inyong mga nakikinig ngayon sa radyo, nanood sa live streaming ng RMN Dipolog, suriin natin ng mabuti kung ano ang nalalaman natin sa banal na kasulatan. Suriin natin ang mga itinuro ng mga pastor at ministro na pinapaniwalaan natin. Ito, mga kapatid at mga magulang, may aral ang mga kapatid nating hindi Katoliko na yung aral na sola escriptura o Bible alone. Nasa Biblia lang daw ang mga katotohanan tungkol sa paniwala nating Kristiyano. Ang daming naniniwala sa doktrinang ito. Sola Escriptura, Bible alone, is the sole basis of our faith. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng magisterium. Dahil Biblia lang, kung ano ang nasa Biblia, ito lang ang dapat paniwalaan natin. Kung hindi na daw nasulat sa Biblia, ibig sabihin, mali na daw. Hindi na tama, hindi na totoo, kaya huwag tatanggapin. Alam ba ninyong isang pandarayang aral ito ng demonyo? Na ang daming mga Kristiyano ngayon na ganun ang paniwala? Na sa Biblia daw lahat sinabi ang lahat na katotohanan na dapat nating malaman? Mga kapatid at mga magulang? Ito, ako noon napaniwala ako sa doktrinang ito. Na sa Biblia daw lahat na kapag wala na sa Biblia, dapat hindi paniwalaan. Nako, mga kapatid at mga magulang, alam nyo ba isang deception? Pandarayang aral ito? Dahil kung tutuusin, hindi naman lahat na sulat ng mga apostol sa banal na kasulatan ang dapat nating malaman. Isang bersikulo na wag nating kakalimutan in support sa Catholic side na aral, ang sinabi ng Panginoon sa Juan Kapitulo 21, versikulo 25, na ano ang sabi sa talatang ito? Hindi daw lahat na mga katotohanan sa ginawa ng ating Panginoon na sulat. Hindi daw lahat na katotohanan tungkol sa ating Panginoon na sulat sa banal na kasulatan. Kung tutusin daw, kung sulatin pa daw lahat,
Nasa isip niyang kahit na ang buong mundo hindi kasya kung sulatin pa daw ang lahat. Sa napag-alaman natin na hyperbole naman ang mga salitang ito dahil ang laki ng ating mundo hindi makasya sa dapat sanang sulatin lahat. Hyperbole ito. Ito'y tinawag natin sa figure of speech na hyperbole. Okay, exaggeration. Ibig sabihin, ang dami pang hindi nasulat na mga katotohanan tungkol sa Diyos. Okay. So, ibig sabihin, hindi pala lahat nasulat. Ang sabi katotohanan. So, hindi lahat daw nasulat. So, kung yung nasulat lang ang alam natin, paano yung hindi nasulat? Mga totoo ito So, yun. Isa pa, yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica 2:15, anong sabi niya? Yung paniwalaan daw natin, tinawag pa niyang mga tradisyon. Iba din yung tradisyon na hindi gusto ng Panginoon na huwag nating sundin. Pero kahit na ang mga Kristiyanong mga gawain at mga aral, tinawag ding tradisyon. Batay sa sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica 2:15, ang sabi ni Apostol Pablo na paniwalaan daw yung tinuro nila sa pamamagitan ng bibig o sulat. Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa talatang ito? 2 Tesalonica 2:15. Yung paniwalaan daw natin yung sinalita lang ng bibig o sulat. So, ibig sabihin, ang aral Kristiyano pala na tinuro ni Apostol Pablo, hindi sulat lang. So, mali yung tinuro ng mga protestante na sulat lang o sola escriptura o Bible alone. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo, sinalita lang sa pamamagitan ng bibig o sulat. Ibig sabihin, hindi pala lahat na sulat. So kaya nga, sa aral Katoliko, tanggap ang dalawa, sulat at hindi na nasulat. Dahil hindi lahat na katotohanan ang nasulat kasi. So yun, so mali yung sola escriptura, doctrine ng mga hindi Katoliko, Bible alone. So noon kasi napaniwala ako sa ganyang aral, kaya nga muntik kong hiniwalayan ang Katoliko noon. Muntik akong naging Sabadista, muntik akong naging INC, nang hindi ko pa nalaman ang mga sagot paliwanag Katoliko. So yun, kaya nga nasabi ko sa inyo, isang deception na aral, ang Bible alone doctrine, yung sola escriptura, dahil taliwas ito sa tinuro ng tunay na iglesia o tunay na simbahan na sinimula ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid at mga magulang, alalahaning may sinabi ang Panginoon na dapat nating huwag i-ignore at huwag nating kakalimutan. At ito ang naging batayan natin, bakit tama ang simbahang Katoliko. Na ang mga aral Kristiyano ay progressive ito, mga kapatid at mga magulang. Ibig sabihin, mag-develop ito. Hindi ito ibig sabihin na sa panahon ng mga apostol, hindi ito pwedeng dagdagan natin ngayon sa ating mga reflection. Dahil ang reflection kasi sa paniwalang Kristiyano ay lalago ito. Ano ang sabi ni Daniel? Sa hula niya sa Daniel 12:4, ang sabi niya, lalago daw ang mga katotohanan. Lalago ang kaalaman. Ano ang ibig sabihin nito? Lalago daw ang kaalaman. Pag sinabing kaalaman, dalawang bagay lang ito, patungkol. Itong makamundo at saka maka-Diyos. Ibig sabihin, secular views, secular na mga kaalaman at tungkol sa Diyos. Ano ang sabi ni Daniel sa 12:4? Lalago. Ibig sabihin, mag-develop ito. Kaya nga, sa Catholic teaching, may sinabi ang ating simbahan na dapat nating alamin yung development of doctrine. Alam ito ng mga Katolikong nagbabasa, yung mga nagsusuri. Dahil may libro kasing pinamagatang Development of Doctrine na ang author nito isang dating protestante
na naging kardinal, si Cardinal Henry Newman, na dating protestante na na-convert sa pagkakatoliko at may libro siyang nailambag, yung Development of Doctrine. Ibig sabihin, yung mga development of doctrine ng Katoliko, ito pala ay biblical. At ito ang dapat susundin, paniwalaan natin dahil ito ang nasa katotohanan. Kasi yung aral kasi na Bible alone, sola escriptura, ito ay aral na nagpapahati sa ating mga Kristiyano. Ito ang ginawang para bang armas ng demonyo para paghahati-hatiin tayong mga Kristiyano. Papaniwalain tayo na yung Bible alone doctrine daw yung tama. Yun daw ang tama. At yung turo ng simbahang Katoliko na hindi lang Bible alone dahil sa Catholic teaching kasi, tatlo kasi ang basihan natin sa paniwala natin sa isang aral. Yung tinawag nating sulat, itong nasa Biblia, at yung hindi nasulat, tinawag nating unwritten tradition. At yung pangatlo, yung teaching authority na tinawag nating magisterium. Ito, nasa tatlong ito nakasalalay ang Catholic teaching. Kung hindi sinabi litra po litra sa Biblia, malalaman natin ito sa magisterium. Kung hindi naman sa magisterium, yung hindi na nasulat, yung sinabi ni Apostol Pablo, pinahiwatig niya sa 2 Tesalonica 2:15 na yung paniwalaan daw, yung sinalita na lang ng bibig dahil hindi na nasulat, at of course yung nasulat. So, sulat at hindi nasulat. Plus, yung teaching authority na tinawag nating magisterium dahil hindi naman lahat kasi ang binigyan ng authority ng Panginoon sa pangangaral. Kaya, dapat alamin din natin kung ano ang tinuro ng magisterium. Ano ang kanyang interpretation sa mga nakasulat sa Biblia dahil hindi sapat ang Bible alone o sulat lang dahil paiba-iba kasi ang unawa ng tao sa Biblia kasi. Kaya nga dumami ang relihiyon dahil paiba-iba ang interpretation. Kinakailangan ang isang tinawag na magisterium na siyang magsasabi ng final interpretation. Kaya nga, katulad sa ating gobyerno, may Supreme Court tayo. Bakit may Supreme Court? Ano ang kahalagahan ng Supreme Court? Para yung mga debate ng mga abogado natin mahinto. Dahil kapag walang Supreme Court, talagang magpapatuloy ang mga debate sa mga abogado natin. Dahil sinong paniwalaan? Wala kasing Supreme Court Kapag may Supreme Court, hihinto ang ating mga debate. Dahil kapag Supreme Court na ang magsasabi, ibig sabihin final, definitive. Ganon din ang pag-aaral natin ng Biblia. Pinahiwatig naman sa Biblia na hindi sapat ang sulat lang. Kailangan ng human authority na galing sa Diyos na ibigay niya sa mga taong bibigyan niya ng authority na mangangaral ng final at definitive. Yung tinawag nating magisterium, baka sasabihin naman ninyong, wala naman sa Biblia ang salitang magisterium veritas. Bakit sinabi ba nating mabasa ito litra por letra? Huling terminology itong ginamit natin sa tinuro ng Biblia. Ano ba ang magisterium? Ang salitang magisterium galing sa salitang Latin na magister, na ang ibig sabihin teacher. May teacher ba sa Biblia? Meron. Ang Panginoong Hesukristo mismo, teacher. Di ba? Mga apostol, mga teacher natin sa paniniwala. Kaya nga, kung alamin natin ang ibig sabihin ng salitang magisterium, biblical ito. Dahil ang salitang magisterium galing sa salitang Latin na magister, ibig sabihin teacher. Pag sinabing magisterium, group of teachers. Mga guro kasi ang ibig sabihin ng salitang magisterium. Sino ang tinukoy natin sa Biblia na unang magisterium? Ang unang magisterium yung samahan ng mga apostol. Dahil lahat kasi ng mga apostol, mga teacher natin ito sa pananampalataya. Kaya nga, ang sabi sa Catholic Church na ang mga apostol ang unang magisterium. Dahil sila ang unang binigyan ng authority ng Panginoon sa pangangaral. Mga apostol. At sa mga apostol, may isang chief ito.
Katulad ito sa Supreme Court natin. Lahat mga justices, pero may isang Chief Justice. Ganon din mga apostol. Lahat sila mga guro sa pananampalataya, pero may chief. Iyong binigyan ng susi ng kaharian ng langit, si Peter. So, Peter and all the apostles, tinawag nating magisterium. So, kung sa kanila manggagaling ang ating interpretation sa Biblia, ibig sabihin, ito ang final. Ito ang definitive. So, dapat huwag nating i-ignore ang kanilang interpretation dahil final authority kasi ang magisterium natin. So, wala na tayong oras, ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.